Good morning, church! Magandang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday worship. And you know what? All of us has the freedom to worship. Pwede kang tumalon, pwede kang sumayaw, pwede kang umawit, pwede kang sumigaw. And today, let us exercise that worship and offer our best praise and worship to the Lord. Come on, church! Energy naman dyan! Hallelujah, Father. Receive our worship today, Panginoon. His kingdom, there is freedom. Be free, we're free, Church, sing with me. free worship. Be free, free worship. I'm free, free worship. We're free, free worship. Be free, free worship. I'm free, free worship. We're free. There is freedom, worship Him in spirit. There is freedom, worship Him in truth. There is freedom, be free, we're free, free. Come on, church, jump for the Lord. Free worship, be free. Free worship, I'm free. Free worship, we're free. Free worship, be free. Free worship, I'm free. Free worship, be free. Whoa, freedom. Whoa, Hallelujah, Lord. All this is for you, Lord. The undertone is in my bone. My heart is beating, slowly growing. My heart thinks that you brain free from sin, shame, and pain. I love you, says the Lord. He came to die, truly bold. Being born again, I am told. Free from the devil, I am sold.
worship the Lord, church. I'm alive. Come on, church. I'm alive. God who raises the dead to life, make something out of nothing. Vengeance is better than sacrifice. Oh Lord, I need your anointing. Human effort counts for nothing. Souls for Christ I'll be bringing. Oh Lord, consume me. I desire quickening, quickening, quickening. I'm alive. Quickened by the Spirit, I will thrive. Quickened by the Spirit, God's my guide. Quickened by the Spirit, I've arrived. Quickened by the Spirit, I'm alive, you're alive, we're all alive. Why, oh why? 'Cause we're quickened by the Spirit. You do not live on bread alone, but every word that comes from God. Crucified, I no longer live. I'm sure of my calling and gifting. Worship the Lord, our God, and serve Him only. Oh Lord, consume me. I desire quickening, quickening, quickening. I'm alive. Quickened by the Spirit, I will thrive. Quickened by the Spirit, God's my guide. Quickened by the Spirit, I've arrived. Quickened by the Spirit, I'm alive, you're alive, we're all alive. Why, oh why? 'Cause we're quickened by the Spirit. Holy Spirit, anoint me, move me, empower me. Holy Spirit, transform me, make me the person I am to be. Holy Spirit, lead me, let the truth inhabit me. Holy Spirit, we worship Thee. I'm alive. Church, I'm alive. Hey, I'm alive. Quickened by the Spirit, I will thrive. Quickened by the Spirit, God's my guide. Quickened by the Spirit, I've arrived. Quickened by the Spirit, I'm alive, you're alive, we're all alive. Why, oh why? 'Cause we're quickened by the Spirit. Let's continue to worship the Lord, church. We remember those times na we want to take hold of our own life.
and we ask for His help, magugulat tayo, feeling natin, bigat na bigat tayo, hirap na hirap tayo. And we ask for Him to be with us. Magtataka tayo, hirap pa rin tayo. And we don't realize on those days that we're down, on those days that we feel like we have reached rock bottom, He carry us. Walking through the valley of the shadow of death, lost in translations without a sense of direction, surrounded by fear and the woes of delusion. I find myself, I need some help from you. The waves will crash, leave me wrecked. Your love will find me. Search me high, search me low. Your love will free me. Every time that I'm sure, every time that I know, church, you've been there in your life kung saan parang ka nagtatapos sa Panginoon, na parang di ka niya pinapakinggan, pero ang Panginoon laging nandyan. You said you'll always be with me and you'll never be alone. That these footprints are the marks on how your love guides and protects. Why did I ever have to doubt? Why did I look back? I saw our tracks, I cried and fell, I questioned you, my God. The waves will crash, leave me wrecked. Your love will find me. Search me high, search me low. Your love will free me. Every time that I'm sure of, every time that I know. Continue to worship Him right now. Feel His presence. The darkness will fade, the sun will rise. Your love, your love, your love. You lie me in green pasture, you carry me through the shore. Your love, your love, your love. The waves will crash, leave me wet. Your love will find me. Search me high, search me low. Your love will
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo ay mag-uusap tungkol sa ating rich generosity. Napaka-importante po ang pagbibigay sa Panginoon. Kaya nga po pag-uusapan natin the heart of giving. Saan nga ba dapat nagsisimula ang ating pagbibigay? Ang giving is a reflection of our intimacy with God. Kung gaano po kalalim, kalawak ang ating relasyon sa Panginoon, ganun po kalaki ang pagbibigay natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7 Amplified Version, basahin po natin sabay-sabay. Each one of us give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver and is generous to Him. Napaka makapangyarihan po ng mensahe ng Panginoon sa atin sa oras at pagkakataon na ito. Bakit po? Kasi ito po ay isang napaka-importanting aspeto ng buhay Kristiyano. Kung totoo pong mahal natin ang ating Panginoon, mas maluwag po tayo sa pagbibigay. Ang pagbibigay po ay hindi nalilimitahan sa ating pera o ari-arian. Ang pagbibigay po ay pagbibigay ng ating panahon, oras, lakas, talino, ambisyon sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dyan, ang pagbibigay ay dapat bukal sa kalooban mo. Dapat ikaw ay masayang nagbibigay dahil tinitignan po ng Panginoon ang ating puso at ang ating estado ng ating relasyon sa Kanya. Tulad po ng isang mag-asawa, di po ba pag tayo ay umiibig sa ating esposo o esposa, ang daling magbigay sa Kanya. Madaling bumili ng regalong kahit pagkamahal-mahal kasi iba yung pag-ibig, iba yung ating ah, pagkakaroon ng relasyon sa ating esposo o esposang mahal na mahal natin. Ganun din po sa Panginoon. Kaya nga po, ang puso natin, kapag ito po ay umiibig sa Diyos, tayo po ay maligaya, pumapalakpak, excited na magbigay sa ating Panginoon. Kaya nga po, ito po ay nagdudulot ng malalim na agalakan at kagaangan sa ating buhay kasi hindi ito pabigat ang pagbibigay. Kaya nga po, pag nagbigay tayo sa Panginoon at mahal natin sa Kanya, mas madali po natin maaring gawin. Ang galing po ng sinasabi ng Panginoon, no? Cross-referencing lang po ang Proverbs 11:25. Sabi po doon sa version na to, the generous will prosper, those who refresh others will themselves be refreshed. Kasi nature din po ng Panginoon na siya, inalay niya ang buhay niya sa atin. Ibinigay niya, binuhos niya. Dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan, siya ay napako sa krus at nabuhay ng ikatlong araw at siya ay nagbigay ng kaligtasan sa atin. Hindi lamang kaligtasan sa buhay na walang hanggan na pupunta tayo sa paraiso, kung hindi kaligtasan sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga po hinihiling ko po sa inyo sa oras at pagkakataong na ito na magbigay po tayo mula sa ating puso. Ang basihan po natin ay ang relasyon natin sa ating Panginoon. So bago po tayo magdesisyon kung magkano po ang ating ibibigay, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil inalay mo ang iyong buhay sa amin na may kagalakan. Ibinigay mo, Panginoon, ang iyong buhay sa mundong ito upang pagsilbihan, Panginoon, ang iyong mga anak. Sabi niyo nga, you did not come to be served, but to serve. Grabe po, Panginoon, ang ehemplo niyo pagdating sa pag-aalay ng buhay. At marapat lang namin ibalik, Panginoon, bilang utang na loob, bilang pagtanaw, Panginoon, ng aming malalim, Panginoon, na appreciation sa iyong ginawa sa aming buhay at patuloy niyo, Panginoon, ginagawa sa aming buhay. Kami po, Panginoon, ay nagnanais magbalik tangkilik sa iyo. At turuan niyo po kami magbigay na mula sa puso at masaya. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. So, ito po ang kapamaraanan natin ng ating pagbibigay. Kung kayo po ay nasa daughter churches natin, maaari po kayo magbigay doon in cash or in check. O kung kayo naman po ay may access sa electronic giving, I would like to encourage you, ibigay niyo po sa GCash/Maya 0917-528-1069 Claribel Abiera or BDO bank account 0004-9044-0207 Claribel Castro. Tayo po ay magbigay ng mula sa puso, tanda ng ating malalim na pag-ibig at relasyon sa ating Panginoon. Gandang araw po sa ating lahat.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, and we are nasa last leg na po tayo ng ating topic on when we forgot to pray. So I hope na tayo po ay babalik sa Panginoon because this is the most important decision that we are to make kung tayo po ay nakalimot sa Panginoon for a bit sa ating buhay. Ang ganda po sa Panginoon kasi hindi niya tayo huhusgahan kapag tayo ay lumapit sa Kanya sa circumstance na kailangan natin siya. And so these are very important facts about who God is and how He can actually make us as better people. And so I would like to remind everyone na ang grasya po ng Panginoon ay available sa ating lahat at nag-aantay siyang bumalik tayo sa Kanya. Magbalik loob tayo. At sa mga kasama natin, mga kapatirang, maayos ang buhay panalangin. Ipagpatuloy natin at ipanalangin natin yung mga alam natin, mga kilala natin na hindi maganda ang kanilang buhay panalangin sa panahon ng buhay nila ngayon. At syempre sa mga kilala natin na hindi pa nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, napaka-importante po na encourage natin sila na tumanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ngunit ang paghahanda po dyan, ang preparasyon ay ang ating panalangin. Para sa panahon na tayo ay lalapit sa kanila upang i-share ang gospel, they will be more than ready to do so. And so, yan po ang aking desire for this time. So, ano po ang topic natin today? Let's talk again. Sabi ng Panginoon, balik ka lang, usap tayo ulit. Ito po ang pagtawag ng Panginoon para tayo ay bumalik sa panalangin, mabuo ulit natin ang nabuwag na lapit natin sa Panginoon at manalangin tayo para sa simbahan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay umaasa na Ikaw ang magbibigay sa amin ng karunungan, Ikaw ang magbibigay sa amin ng kaalaman, magbibigay sa amin, Panginoon, ng atensyon at banal na takot sa presensya mo. Huwag niyo pong hayaan na gawin namin casual ang aming pakikinig sa iyong salita. Huwag niyo pong hayaan na mamuno o manguna yung mga bagay na gusto namin, Panginoong, gawin sa araw na to. Bagkus, Panginoon, Ikaw ang aming unahin, Ikaw ang aming purihin, Ikaw ang aming pasalamatan, dahil yung po, Panginoon, ang pinakamagandang magagawa namin. Alam po namin, Panginoon, ang buhay panalangin ay inutos mo upang kami, Panginoon, ay lumago, upang kami, Panginoon, ay makapamuhay na makabuluhan, na hindi kami, Panginoon, mahulman ng mundo, o di kaya, Panginoon, malinlang sa sistema nito na pasok o pag-aaral, uwi, na ganong klaseng lifestyle. Kung hindi, Panginoon, isang lifestyle na kami ay namubuhay sa mundong ito para mahanda namin ang aming sarili sa kabilang buhay. Kung saan, Panginoon, nangako ka na maraming mansyon sa lugar mo, wala nang iyakan, wala nang hidwaan, wala nang kasalanan, wala na ring gabi. Dahil sa paraiso, Panginoon, makikita ng bawat isa sa amin kung gaano kami naging matapat sa iyo. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan. So wag mo natin kakalimutan na tayo ay inaanyayahan ng Panginoon bumalik sa Kanya kung sakasakaling tayo po ay napalayo. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ito po ang anchor verse natin. Kung maaari po kayong tumayo wherever you are, please stand up with me. If not, that's absolutely fine. Then if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and I will forgive their sins and restore their land. And may the Lord add meaning, power, and understanding sa pagbabasa ng kanyang salita. So, himay-himayin po natin ang salita ng Diyos na ito. Ito po yung requirements. 4 na requirements. Humble themselves. Kailangan po natin magpaumbaba sa Panginoon at aminin natin na kailangan natin siya. Apart from God, we can do nothing. Pangalawa, paglapit natin sa Kanya na may papagumbabang puso, manalangin. Ay pag-usap sa Panginoon, makinig sa Kanya. Habang nananalangin, magbasa ng Kanyang salita. Mabago tayo ng Kanyang salita. Mabago tayo ng connection natin sa Kanya. Ikatlo, seek my face. Hanapin natin ang presensya, kapangyarihan ng Panginoon at yung pagiging malapit natin sa Kanya. Hindi lamang yung kagasagutan sa mga hinihiling natin. Kung hindi, yung talagang ang dahilan kung bakit tayo may relasyon sa Kanya. Parang ako po, tatay ako. Ang pangit naman kung ang anak ko lalapit lang sa akin tuwing kailangan nila ng pera, kailangan nila ng suporta, kailangan nila may magmamaneho para sa kanila at mahatid sila kung saan man sila patungo. Ang pangit po nung gano'n at kadalasan gano'n ang relasyon ng isang Kristiyano, isang anak ng Diyos sa kanyang ama na nasa langit. Siyempre po ako bilang tatay, gusto ko po na
We will just sit together, manonood kami maaari ng TV, maghuhugas kami ng plato together, or di kaya magluluto sila, maghuhugas kami ng ano, no, maglilinis kami ng bahay, something like that. Pupunta kami sa ibang lugar without them asking anything from me. Enjoying each other's company. Learning from me without them asking but just looking at me. Ang sarap po kapag ganun ang mga anak natin. Ang sarap din kung yung mga anak natin hindi sila hiling ng hiling kung hindi nagde-decide sila na pag-aangin ng ating buhay, na magbigay ng ambag sa tahanan, na hindi natin sila inuobliga kung hindi sila ay na papamunuan ng banal na espiritu. At syempre, kaapat, tumalikod tayo sa mga maling ginagawa natin. At ano raw ang sabi ng Panginoon? Makikinig siya, papatawarin niya tayo, ibabalik niya ang relasyon natin sa Kanya na mas malalim, hopefully, compared to before because nagkaroon ng reconciliation, at i-heal niya ang yung land o yung place kung nasaan siya. It's absolutely amazing. So, paano nga ba natin marirebuild yung buhay Kristiyano natin sa aspect ng panalangin? Isang aspect po na importante sa buhay Kristiyano kung paano tayo dapat nananalangin. So, umpisahan po natin sa maliliit na bagay, sa micro, habits, katulad ng Daniel sa chapter 6 verse 10. Si Daniel po kasi syempre, alam natin na malapit siya sa Panginoon, and he is doing this, out of, his love for God. I don't know how long he prayed, but we can actually start small and consistent. Maybe pray 3 times a day, mga 2, 3, 5 minutes, pero yung talagang tamang panalangin. And then we will be able to build 15 minutes of prayer. Sabi dyan, like Daniel chapter 6 verse 10 says, he prayed 3 times a day just as he had always done, giving thanks to his God. Just as he always had done. So, ibig sabihin siya ay consistent. Ginagawa niya yan 3 times a day. Perhaps sa same time of the day. Isipin nyo na lang po, let's say you start with 3 minutes a day, that's 9. Then you lift it up to 5, that's 15. You lift it up, let's say, to 7, that becomes 21. Lift it up to 10, that becomes 30, and so on and so forth. Start small and expand. Kasi imposible po na hindi natin mararanasan ng saya ng panalangin. Sobra talaga po. How many times ko na experience na nananalangin ako, the presence of God is upon me, kailangan ko ng kapayapaan, I will receive yung kapayapaan, kailangan ko ng humility, magkakaroon ako ng humility, but just enjoying the presence of God, yung nagkukwentuhan lang kayo, nag-uusap kayo, nakikinig ka sa Kanya, hinihiling mo yung direction mula sa Kanya, it is absolutely amazing. At yung exchange po ng pag-usap natin sa Panginoon, hindi po siya nag-end there eh. Pag binasa natin yung scriptures, He talks to us, pero the experience itself, yung pagbalot niya sa'yo, sa akin, ang presensya niya, hindi ko siya mai explain. But I just know na maraming bagay na natutunaw sa engkwentro na yun, maraming bagay na nararanasan ko yung pagtibay ng pananampalataya ako at paglalim ng relasyon sa Kanya dahil naaasahan ko siya at naaangklahan ko siya dahil sa mga pagkakataong yun. Number 2, create a specific time and place. So normally ako po nag-i-start ako mag-pray at 5 a.m. or minsan 5:30. Basta within that time frame, 5 or 5:30 in the morning. Tapos ang ginagawa ko po kasi sa akin, meron po akong tinatawag na o'clock prayers. Kung nasa work po ako and pwede ako mag-break for a bit, mag-o'clock prayers ako, mga 8, 9, 10, 11, 12. Pag busy, syempre, kailangan i-devote mo yung time mo sa work mo kasi hindi naman dapat na you will miss out on the deadlines that you are asked to do. And so, sa gabi, bago ko matulog, regardless of the time before I sleep, I normally would equip a prayer sa Panginoon. So, be specific with the time. Mark chapter 1 verse 35, before daybreak the next morning, Jesus got up and went out to an isolated place to pray. Jesus had time early morning, sabi po ng mga biblical scholars, potentially 3 a.m. because it was before daybreak. Sa isang place na pwede siyang mag-isa. Pwede sa isang place na solo siya ng Panginoong Ama. Hindi siya random, intentional siya. Next po, eliminate distractions. Ang ingay po kasi kadalasan ng utak ng isang tao nagsisimula manalangin. So sabi diyan, Psalm 46 verse 10, NLT, be still and know that I am God. Be still. You can't be still if your phone is buzzing or your mind is thinking about checking it.
So kung sakasakaling distraction ang phone, ilayo mo yung phone, patayin mo yung phone, patayin mo yung wifi, huwag kang manood ng TV, ganyan-ganyan. Kung naka-Apple Watch ka, tanggalin mo yung Bluetooth connection dun sa phone mo kung hindi mo pinatay yung phone or mas maganda tanggalin mo na yung watch mo para walang distraction. I am going to guarantee you it's going to be the best moments of your life. Next, simple structure. Matthew chapter 6. Our Father in heaven, relationship. Hallowed be your name, worship. Your kingdom come and your will be done. Submission to the Lord. Give us today our daily bread provision. Forgive us our debts, confession. Lead us not into temptation, protection. So kung titingnan po natin yan, structure siya. Hindi mo dapat ulitin yan na verbatim. Kung hindi, ito yung mga components o elements ng panalangin mo. Ilagay mo yan sa panalangin mo, maaring the first two sa isang set, the second two sa isang set, the other two sa third set, I don't know. Pero pwede mo kasi siyang gamitin as a pattern, as a guide for prayer para ang iyong panalangin ay buong buo. So simple, binigay ng Panginoon ang formula. All we need to do is to live it out. Next five, listen, don't just talk. I have experience listening to God. Ang sarap makinig sa Kanya. Ang ganda ng mga sinasabi niya. At may mga pagkakataon na ako ay Kanyang dinidisiplina at itinutuwid. Ang ganda kapag ang mga bagay na hindi mo alam patungkol sa iyo ay nadidiscover mo dahil sinasabi ng Panginoon, Ama, sa iyo yan. Kasi hindi naman siya madamot sa impormasyon. Ibibigay niya ang lahat para tayo ay maging matagumpay. Kaya nga sabi ng Panginoon, He already has given us spiritual blessings, spiritual abilities, supernatural abilities, beyond yung natural talent natin para mag-thrive tayo sa mundong ito. Remember, prayer is a conversation, not monologue. I would suggest listen twice rather than talking twice. So, slow to speak, just listen. Be quick to listen. So, ano po nangyari? Pagka tayo po ay nanalangin, yung verbal bit, we become silent, we wait, we listen to the Lord. 1 Samuel 3, verse 9 to 10 from the New Living Translation, if someone calls you, say, sabi po ito ni Eli, kay Samuel, para alam ni Samuel yung gagawin niya. Say, speak, Lord, your servant is listening. So Samuel went back to bed and the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. And Samuel replied, speak, your servant is listening. Speak, Lord, your servant is listening. This is the posture of prayer, not just speaking, but listening. And sa pakikinig niyo po natin, ang dami natin madidiskubre, ang dami mangyayari, nakakatawa at nakakakilabot po siya. Tuloy natin. So kung paano nga ba ikaw dapat makinig? So be still, be quiet. Sa una po, baka may struggle, kailangan natin hilingin kay Holy Spirit yung grasya para maging tahimik ang ating utak. Hindi po siya empty kung hindi tahimik. At ang space po niyan, ang Panginoon lang dapat nag-occupy. Kasi tama po yung batas ng physics no matter can occupy no two matters can occupy one space at the time. So, ganun din po sa utak natin. Kung ang laman ng utak natin ay puro mga bagay na makamundo, mahihirapan tayong hayaan na ang laman ng utak natin ay puro mga bagay na maka-Diyos. So, kailangan po tayong mamili. Let us choose godliness. At pag yun po ang laman ng utak natin, hindi makaka-istorbo ang iba. Pangalawa po, pay attention to thoughts, impressions that come. Ako po, I would normally suggest na isulat nyo po. Tapos i-test nyo yung spirit na nagbigay ng revelation sa inyo para malaman nyo, maintindihan nyo, does it come from God? Is it from Him? So much so na makikita po natin yung pagkakaiba ng ating panalangin at pamumuhay. Third, test them nga. Sabi ko po, test them against the scriptures. And of course, last bit, write down what you sense God is saying. So, paano po ba nagsasalita ang Panginoon? Scriptures primarily. Pag binasa mo ang Bible, kinakausap ka na niya. Huwag po tayong mag-random selection kasi nakakatawa po yung mga tinuturo ng mga ibang pastor. Buksan mo yung Biblia mo, tapos ganun mo yung daliri mo, malamang yun ang gusto sabihin ng Panginoon sa'yo. Hindi po tama yan. Tayo po ay, ideally, meron tayong devotional guide na nagbibigay sa atin ng theme para ang ating mauunawaan ay mas malalim,
doon sa nabasa nating scriptures, and we can actually study that for the next 7 odd days or maybe 3. Depende po yan doon sa binabasa nating devotions. Sa ating pong simbahan, we have a subscriber or subscription-based devotions. Ganun po yung setup natin. Kasi para buong buo natin maunawaan yung scriptures, yung context, biblical history, yung application nito, commentaries, para malalim na malalim ang pagkakaunawa natin doon sa salita ng Diyos na binasa natin. Pinag-isipan po yung devotions natin, pinanalangin po yung devotions natin upang maranasan natin ang kapangyarihan ng scriptures as it talks to us. Because God, Jesus is the Word, and the Word became flesh and He dwelt among us. Pangalawa po, the Holy Spirit's promptings. Kapag tayo po ay nananalangin, meron po kayo mararanasan minsan na may bubulong sa inyo, o di kaya may papakita sa inyo, o may mararanasan kayo. Si Lord Holy Spirit po ay deposito ng Panginoon para tayo po ay ma-distinguish at the day of judgment. At ma-distinguish din po habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. So when we receive Christ as Lord and Savior, nagkaroon po tayo ng born again experience, sinelyuhan po tayo ni Lord Holy Spirit. Circumstances. Ang circumstances po kasi minsan parang mga ano siya, yung traffic signages. Yung to the right, to the left, U-turn, yung mga tipong ganun. Analogy lang po siya, of course. Pero may mga pagkakataon po kasi na kakausapin tayo ng Panginoon para tayo ay magabayan niya sa tamang lugar. Ang nakakalungkot po sa karanasan ko sa ministry, kadalasan po para makuha ng Panginoon ang atensyon natin, kailangan kanyang bigyan ng circumstance na may nangyaring hindi maganda sa iyo. Nawalan ka ng trabaho, nagkaroon ka ng terminal illness, namatayan ka ng mahal sa buhay, na-disgrasya ka, whatever. Hindi po dapat humantong sa ganong klaseng bagay. Yung dapat natin maranasan para bumalik lang tayo sa Panginoon. Yung mga circumstances tulad ng mga desisyon na kailangan natin ipanalangin, mga bagay na dapat natin pagplanuhan, mga investments na dapat nating pasukan, mga taong dapat natin ihiling sa Panginoon para matulungan natin sila o matulungan sila ng kapangyarihan ng Panginoon directly. Siyempre, importante po ang godly counsel. At sa godly counsel, minsan po, kailangan po natin ng isang mature na Christian who will be able to guide us through. Pero, wag po natin kakalimutan, hindi lamang kailangan hindi lamang yung godly counsel na may godly person that delivers that. Actually, may mga pagkakataon po na if we would listen good enough, if we would allow God to speak through the opportunity, as we pray, He will deliver the most powerful counsel ever. Because the Holy Spirit is the Spirit of truth, our counselor, our parakletos, and our friend. And of course, dalawang bagay. Yung pag let's say, alam mo yung will ng Panginoon at kailangan siya ma-implement, may kapayapaan ka. Meron kang gustong gawin at medyo alanganin yung karanasan mo, kailangan mong ipanalangin pa siya o kailangan mong humingi ng gabay sa Panginoon ng mas malalim o di kaya humingi ka ng tulong din, supplementary or maybe, just as a reference sa mga taong malapit sa Panginoon. So, step 6, para ma-rebuild mo yung prayer life mo, kailangan mo ng prayer journal. Ako po ay nasa Word file, ang aking prayer journal, tsaka sa Excel file. So, hinihiwalay ko po yung mga highlights ng particular month doon sa Excel file. Tapos yung mga Word file ko po, naka-file siya per month. So, ganun po siya. So, I can always go back to the notes and see how God operated very powerfully. So, ano yung sinusulat ko? Ano yung prayer item? Ano yung sinasabi ng Panginoon? Ano yung direction? Ano yung revelation niya? Tapos, paano niya sinagot? Ang sagot po ng Panginoon ay tatlong bagay. Yes, go ahead. I'm going to deliver it. Sabi ng Panginoon, wait. So, mag-antay ka. And no. Ang yes at no, ang bilis po ng sagot, equally important. Ang mahirap lang po sa maraming Kristiyano, pag no ang sinabi ng Panginoon, medyo makulit. Pagpipilitan pa rin ng gusto. Ang pinakamahirap po sa aking karanasan ay ang utos na wait for a bit. Hallelujah. So, importante po na kapag tayo po ay nakabalik sa panalangin, dalhin po natin yung ating pamilya. Kung ikaw ay may anak, ang iyong anak. Kung ikaw ay may asawa, ang iyong asawa. Kung ikaw ay single, may kapatid ka, yung kapatid mo, kundi kaya kasama mo rin yung magulang mo. So whoever is part of your family, wherever you are, kung ikaw po ay OFW,
you are living for work outside your family, ang dami pa rin po pang methods para ma-reach out natin sila. FB Messenger, Zoom call, WhatsApp. So wala pong hadlang doon sa teknolohiyang meron tayo. Minsan po sabihin sa akin, nandun kami sa isolated na lugar, talagang walang communications and whatnot. But you can still pray for them. At pag uwi mo sa iyong bakasyon, then gather them. Kasi importante na minamodelo natin itong panalangin sa ating mga anak. Ano mangyayari? When children learn to pray by watching and participating, if they never see, hear you pray, how will they learn? So, katulad po ng ginagawa ko sa tahanan namin, we have our family prayer time. I ask my children, do you want to join? Do you want to pray? Kung ayaw nila, I respect that. Kung pagod sila, I respect that. But we still move on doon sa family prayer time. Kadalasan po, ako tsaka si Mem normally, I would open, she would close. And there are times na, my children will pray in between. Ano po nangyayari? It unites the family spiritually. Families that pray together bond around something deeper than entertainment or activities. Most especially po, yung karanasan doon sa panalangin. Not necessarily yung pinanalangin kung hindi ang presensya ng Panginoon. At syempre, natuturuan po natin sila na maging dependent kay God, hindi sa atin. Kasi ang Panginoon ang may disenyo ng kanilang buhay, meron plano ang Panginoon sa kanila at ang Panginoon po ang dapat nilang angklahan pagdating sa mga bagay na ito. So where children see parents praying about finances, decisions, health, relationships, they learn. They depend on God as they see their family, their parents depend on God, not on ourselves. Dahil ang Panginoon po, hawak niya ang outcome. Alam natin by scriptures, reliable, promise keeper ang Panginoon, faithful, loving, kind, tender, a just God as well who will deliver justice, of course, and judgment sa mga tao na nagkakasala. Yung mga bagay po na yan, kapag hindi tayo nananalangin, hindi po natin makikilala ang Panginoon na gano'n. Kaya importante po ang panalangin. Ano nga ba ang hadlang sa pagbabalik mo sa Panginoon at eventually masama mo yung pamilya mo? Sasabihin nila, I don't have time. Lahat tayo may 24 oras. Nagtututbrush ka, naliligo ka, nagbibihis ka, di ba? At isipin mo to, gaano ka katagal ikaw sa social media. At kung wala kang device ngayon, gaano katagal ang paggamit mo ng oras sa pakikipagkwentuhan o ang mga panahon na wala ka talagang ginagawa. How many? Or let's say naghuhugas ka ng plato, how long do you spend time washing the dishes? Lahat tayo may oras. Ephesians 5:15-16 NLT version says, so be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Yan po ang sabi ng Panginoon. Be careful how you live. Next barrier, I don't know how to pray. It's simple. Parang nakipag-usap ka lang sa kapwa mo na nilalang. But this time, the conversation is directed to God. Mga hindi kailangan mabulaklak yung sinasabi mo, kailangan real, kailangan honest, kailangan raw. Romans 8:26 NLT version says, and the Holy Spirit helps us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. So, minsan po, the Lord Holy Spirit will pray without words. Experience. Surrender. Grabe. And hindi mo kailangan ng training. It's the same thing as having conversations. Sabi ng iba, I have trained, I have failed. Ulit ka lang. Ulit ka lang. Seek God's grace and His mercies because they are new every morning. Ito yung normal na katotohanan. I'm not sure prayer makes a difference or they do not believe in prayer enough. Importante po na kailangan natin subukan. Ang totoo. Challenge ko sa inyo. Pray consistently for 30 days and see what God does. Pray for specific things. Watch. Record answers. Whether it's a yes, a no, or a wait. You'll discover prayer works. You will discover. Makikita niyo po, there are times that when you are fully surrendered, it doesn't matter what the answer is. What matters is natatransform ka. Dahil sa connection mo pa lang sa Panginoon. Nakukuha mo na, assimilate mo yung kapangyarihan niya, nakukuha mo na, assimilate mo kung sino siya. And then you build your trust in Him. So today, you have a choice. The Lord offers. Option 1, continue as you've been. Stay prayerless. Experience ongoing spiritual, emotional, and communal consequences. Ang tanong dyan,
Kung ipagpapatuloy mo to, talaga bang natanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? And I submit to you option 2, which I hope you will do. If you have stopped praying, return to prayer. Rebuild your personal prayer life. Start praying with your family. Join the church for corporate prayer and watch what God does. At sa mga kapatiran na talagang strong ang prayer life nyo, please pray for those who will be returning to prayer, returning to God, reviving their faith. Pray for them so that they will experience what you are experiencing today. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, kami po ay umaasa sa inyong kapangyarihan at sa inyong presensya. Alam po namin, Panginoon, kapag kami ay malayo sa iyo, walang kwenta ang buhay na ito. At ang hiling namin, Panginoon, sa araw-araw, kayo po ang magpala sa amin. Baguhin niyo po kami. At hayaan niyo nawa, Panginoon, na kami ay makapagpasakop lamang sa iyo. Lord God of heaven and earth, I pray for one thing, to give you glory, to give you honor, to give you power and praise. Mga kapatid na nangangailangan ng sigla, ng grasya para makabalik sa buhay panalangin, I would like you to pray for the next minute or two. Be alone with the Lord and see how He works His miracles. And then we will pray together. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi nagbabago. Same yesterday, today, and forevermore. And so right now, Panginoon, isa lang po ang aking hiling. Bigyan niyo po ng sigla ang mga kapatiran para makabalik po sila sa kanilang buhay panalangin. Maraming salamat po, Diyos, dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi kumukupas. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng mas malalim, mas malawak, Panginoon, na pangunawa sa buhay namin. Lord, turuan niyo po kami na umangkla, umasa sa iyo. Sa aming panalangin, lalo kaming maging malapit sa iyo. Lord Holy Spirit, turuan niyo po kami na wag namin kayong ma-offend, wag namin kayong masaktan. Kung hindi, Panginoon, makapagpasakop lang kami sa iyo 100% of the time. Father, we give you glory, we give you honor, power, and praise. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon at sa araw na ito patuloy po namin ini-encourage kayo to become partners sa ating pag-spread ng gospel, pag-advance ng kingdom. So, i-share po natin ang ating content sa mga kilala natin. Sigurado ako yung mga kilala natin kapag naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon, i-share nila yan sa mga kilala nila. And so, the message of the Lord is going to be there out there. Sa mga dito po nakaranas ng pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, reach out to us. We would like to invite you over sa church. Sa mga kapatiran naghahanap ng simbahan, reach out to us. We would like definitely to have a conversation with you. Sa mga na-convict po na gusto niyo mag-start ng home church, kung saan kayo ay kapartner namin, piniplay niyo po ang ating mga messages and worship,
come do and join us for a short catch-up. Tapos magkakaroon po tayo ng training. Please do stay for a while sa mga kasama natin sa Zoom because there is going to be a very short fellowship. And so today, we end our series on When We Forgot to Pray. And I pray sa lahat po nakinig na to, either live or on demand, nakabalik po kayo sa buhay panalangin dahil yan po ay para sa inyong kapakinabangan. God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now. See you next month.